Again mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is December 9, 2025 at tayo ngayon napapunta dyan sa may E. Teresa Street, Valenzuela, Makati. At dadalhin po natin yan sa may St. Luke's Medical Center, BGC po yan, Medical Arts Building sa Berizal Drive, 5th Avenue, Bonifacio, Global City, Taguig. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin na kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, grabe talaga mga ano yun. Walang gusto lang sa disiplina talaga sa pagmamaneho. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag manatiling nakapili lang muna yan habang tayo papunta doon sa ating pick up area. At isabay natin ang pakikinig ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Sabi naman ni Doc, makakatulong yun pag ano ka ng vitamin C, magdagdag, di ba? Lalo na kung samahan mo ng proper diet and proper rest. Kailangan natin bang mag, ano, Celine? Ay, hindi pala. Jennifer pala, Jennifer. Ay, yun naman. Oh, yun. Okay, naku, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. Ayan. At mag-iingat po tayo, ha? At what's Ay, Diyos ko. Lalamig pa raw yung panahon, sabi ng pag-asa. Magkano aabot ng 7 degrees? Baka Saan sa yun? mga ato, Sa Iceland ba yan? Ano ba yan? sa Iceland, negative din natin. Saan to? Benguet. Sa mga ganon, sabi yun, ang pinakamalala. Sa ano? Yung mga Baka petsa, nagada. ay yung mga cabbage ay nagiging babasatin. Oo, yung nagiging Frost. frost. Oo, tapos nagkakaroon. Yung mga actually, di ba yung mga tao dyan, yung nagkakaroon sila ng mga parang frostbite, ganyan. Tapos pagka, yung may mga sakit sa respiratory illnesses, yan yung medyo nahihirapan. Yung may mga asthma, yan. So, mag-iingat po tayo. Magandaan natin. Yan, magandaan. Pagka yung ganyan, katindi yung mga traffic, isang AJ ba, gusto mo mag-inero na eh. Alam mo, siyempre, malalampasan mo Pasko New Year, pero pagka yung talagang chaotic talaga, yung parang, ano ba ito? Lalo yung nangyari dyan sa Marcos Highway. Marcos Highway, di ba? Limang oras pa yun. Stress naman yan. Kung pasahero, pwede siya magsama ng tatlo na libre. Pamilya pa, every Sunday lang, every Sunday. Every Sunday yun. Ano to? Both LRT o LRT na lang yan? Lahat, MRT3, Line 1, tsaka Line 2. Lahat ito. So yung sa Line 1, Danny, sabi ko nga private operator to, sinisigil nila sa atin. So mayroon, kinikwenta nila yan, ilan yung nakalimutan sakay, at sinisigil nila sa gobyerno. Ganun yung nangyayari ngayon. Expect yung mga ano namin, production staff dito, i-avail daw nila yung mga libre, yung pamilya pass na sabi Ito nila. mo bukas. Dali, i-announce ko na rin, bukas. In celebration ng Human Rights Day, International Human Rights Day. May libreng sakay tayo dito sa Line 2. Ibig sabihin, libreng sakay na buong araw, pwede sila sumakay libre. For tomorrow, Danny, December One lang. 10, celebration ng International Human Rights Day. Kung ito, peak hour lang. Alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, at din sa hapon, magmula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. So meron Peak hour lang tayo. May window, 7 May window p.m. siya. Okay, na 7 to 9 a.m. Okay. O ba, malaking bagay kasi libre sakay. So, tingin nyo, pati sa Pasko mismo, December 25, tsaka mismo January 1, napaka very high ang probability na ganun din. May libre sakay. Meron kaming tinitingnan ngayon, pinag-aaralan ngayon
Dani, hopefully matapos namin ito. Magkaroon ng announcement. Ayun, good news yan ha. Sa Kebab. ating mga ano, Kubsa. Biryani. sa Shawarma. ating mga kababayan na ginagamit ng ano. Ayun po, Arbab wala kayong kebab. balita sa MRT7. Diyan ako maapektuhan kami dyan SM Fairview, SM North. North ako, Dani. Wala. Sa na, hindi ata LRT yung ano yung MRT7. Oo. Sige, okay, tatanong ko na lang kay Secretary Banner. Maraming salamat ha, attorney ha. Dani, maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Okay, thank you very much. Yan ho si Attorney Hernando Cabrera, Administrator ng Light Rail Transit Authority, LRTA. Oh, dahil nga may announcement na nga sa atin ha, dito si LRTA, bukas na, December 10, bilang pagkunita sa International Human Rights Day, nako, may libreng sakay sa LRT Line 2. Ito ay 7 to 9 a.m. at 5 p.m. to 7 p.m. Nako, kaya okay to, good news na naman tayo para sa ating mga kababayan. Dahil na marami ang problema tayo dito sa traffic, LRT, malaking bagay. Ito yung mula Antipolo hanggang Recto, yung linya niya. Okay, good news. Okay, ako na naman po si Danny Barangay sa na naman makahulugang edisyon ng programang Kabayan. At susunod na ako, nagseservisyo, Niña Corpus. Bye-bye! Ang oras, 11:01 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng GCash. Ngayong papalapit na ang Pasko, bukod sa sangkatutak na regalo, umaapaw na rin ang tech scams. Huwag mag-click ng mga kahina-hinalang links para palagi tayong G-safe. Maging mapagmatsyag at mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag hayaang sirain ng scammers ang diwa ng pagbibigayan at pagmamahalan. Isang paalala mula sa GCash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. GCash is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pagtutong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Tres na ho ng umaga, Weng de la Peña. Sa anong sa inyo? Ano na, kayo naman ang ating pakinggan ngayong umaga ng Martes. Hanggang December 20. Social Security System. Opo, yan yung SSS. Dahil sa piniliho na napakaraming issue at ang pagbibigay pa ng bonus sa mga opisyal at saka mga empleyado. Sa report ho ng COA, 143,424 talagang nabilang mo. Yung rolyo ho yan ng mga tissue paper ang binili ng SSS noong 2024. Ang halaga ho ng lahat ng yan ay aabot ng 13.195 million pesos of money. Opo,
Opo, oo, pera yan. Lumabas sa audit ng COA na sa dami ng biniling tissue, hindi na ito magkasya pa sa kanilang bodega. Dahil dyan, mayroon pang 116,046 na mga rolls ng tissue ang nananatili sa kanilang supplier. Ang ginastos umano sa maraming tissue rolls ay kasya na para sana sa benepisyo ng 2,000 pensioner na yan, ha? Yung halaga ho niyan, pwede nang maging benepisyo yan na nasa 2,000 na mga pensioner sana. Okay naman, pwede yung halaga na yan pang funeral benefits, ha? Para sa mahigit 600 namatay na miyembro ng SSS. Hindi ho umano pinagplanuhang mabuti yung pagbili ho ng napakaraming tissue na yan. Lumabas pa sa verification ng COA sa supplier ng tissue na ang arrangement nila sa SSS ay hindi ho nakabase sa opisyal o dokumentadong kontrata pala o memorandum of understanding, kundi ito ay verbal lang, yung usapan lang, nakasunduan. Question din ng COA. Ang isa pang bagay, ito yung pagbibigay naman ng SSS ng 50,000 pesos sa bawat isa sa nasa 6,525 na mga opisyal at empleyado nito. At ang kabuang halaga niyan ay nasa 333 million pesos. Yun ay bonus. Para yan sa mga awardees ng kanilang Prestige Award na kumikilala sa masisipag umano nilang opisyal at empleyado. Yan ang ating baksa ngayong umaga at ito na ang ating tanong sa anong sa inyo. Makinig ang tanong. Ito na. Ang tanong ganito, Malacanang, dapat na rin bang kumilos para paimbestigahan ang pagbili ng SSS ng 13 milyong pisong halaga ng tissue rolls? Oo o hindi? Ang Malacanang, opo, ay dapat na bang kumilos na rin para imbestigahan o paimbestigahan ang pagbili ng SSS ng nasa 13 milyong pisong halaga ng tissue roll? Oo o hindi dapat kumilos ang Malacanang dyan? Kausapin na yan. Ano ang sa inyo, mga kapuso? Sige nga, sa palatuntunang anong sa inyo, kayo po ang broadcaster. Sa palatuntunang anong sa inyo, kayo po ang anchorman. At sa palatuntunang anong sa inyo, ang sayo ninyo ang mahalaga rin sa peña. Anong sa inyo? Pagkes na ho tayo, diba? Siya na. Tulong taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras natin, alas 11:14 ng umaga. Ibinida ng Bureau of Immigration ang integration ng Advanced Passenger Information System ng Pilipinas sa Interpol upang mas mabilis mahuli at masakote ang mga taong nasa notice ng Interpol. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak na sa tulong ng integration na ito ay tumaas ang bilang ng transnational criminals na nahuhuli nila. Ngayon din, malaking tulong ang nasabing sistema upang mas maigting na ma-monitor ang mga individual na nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO, lalo na ang mga individual na nasa Whole Departure Order na magkaugnayan sa maanumalyang flood control project. Pagdating po sa airport, kung magta-travel man sila, mag-pop out sa ating system, makikipag-ugnayan po tayo kung sino ang focal person na nakalagay doon. Basically, mayroon instances na pwede kang may allow kasi hindi naman talaga yung full departure. For as long na verify ng Department of Justice na wala pang ongoing cases, I don't actually have ngayon kung mayroon mga pangalan specific. But nangyayari ito na pag may ILGO, kahit may ILGO, at least monitor sila. Pero pag mayroon silang full departure, totally po hindi sila makakaalis. Ang tinig ni Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Radyo Pilipinas News Nationwide.
Nominate ni International Criminal Court o ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres na pwedeng isuko ng Pilipinas ang isang akusado sa ICC base sa International Humanitarian Act. Ito naging pahayag ng abogado sa ginagawa ngayong pagtatago ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ani Andres nakasad sa International Humanitarian Act na maaaring i-transfer ang isang akusado sa alinmang korte at international tribunal para sa grave crime. Susunod po ay yung batas natin mismo, no? Yung Republic Act 9851 or the IHL Act. At ang mahalaga dito, ito po'y pinasa ng Kongreso noong December 2009 kung saan hindi pa po tayo pump-fake ng ICC Rome Statute. Si ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagtatag ang Department of Agriculture o DA ng Watchdog Unit para mabantayan ang infrastructure program, partikular ang Farm to Market Roads o FMR sa gitna ng kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., titiyakin ng Watchdog Unit na transparent, accountable at sang-ayon sa environmental at social standards ang lahat ng proyekto ng kagawaran. Simula kasi sa susunod na taon ay ita-take over na ng DA ang development ng FMRs mula sa Department of Public Works and Highways. Itatatag ng unit ang safeguarding tools na unang binuo sa ilalim ng World Bank na sumusuporta sa Philippine Rural Development Project. Bubuo rin ito ng department-wide Social and Environmental Safeguards o SES institutionalization roadmap at pag-iisahin ang mga pamantayan. Isasama rin ito ang mga safeguards sa bawat yugto ng pagpaplano at procurement ng proyekto at titiyaking sumusunod ito sa mga national regulation at development partner requirements. Makikipag-ugnayan din ang unit na ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine National Police o PNP muling nagsumite ng ilang ebidensya at dokumento sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay sa investigasyon ng flood control anomaly. Si AJ Ignacio sa detalye. Radyo Pilipinas, report. Yes, Chad, muling nagsumitin na ang pamanuan ng Philippine National Police ng ilang mga ebidensya at dokumento sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa investigasyon ng flood control anomaly. Humigit kumulang, Ched, 50 kahon ng mga dokumento kaugnay ng flood control mess ang naisumiti nga sa komisyon ngayong araw. Ito ang ikatlong batch na, Ched, ng mga ebidensya na isinumite ng pulisya mula sa kanilang field validation. Kabilang dito, Ched, ang mga proyekto ng SunWest Corporation sa Romblon at iba pa mga dokumento mula sa iba't ibang lugar. Muli naman siniguro ng ICI na pangangalagaan nila ang naturang mga dokumento at pagsasagawa ng validation hinggil sa mga report na isinumite ng PNP. Jen, yan mo na pinanguling balita mula pa rin dito sa tanggapan ng ICI sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News Nationwide. Akarang pagpasaan ng Freedom of Information o FOI Bill ipinanawagan kasabay ng paggunita sa International Anti-Corruption Day. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas, report. Bilang paggunita sa International Anti-Corruption Day ngayong araw, pinanawagan ni Sibak Fortile Chief Executive Dr. Eddie Villanueva ang agarang pagpasa ng Freedom of Information Bill. Gate niya ito ang pinakamainam na tugon sa sunod-sunod na katiwalian na lumabas nito mga nakaraang buwan na taon. Sa pamamagitan niya ng FOI ay mapapalakas ang transparency, accountability at people empowerment na mahalaga para sa sprain ng korupsyon sa gobyerno. Diin niya na ang publiko ay mas madaling makakatuklas ng ghost projects, questionable insertions at iba pang irregularidad sa sandaling maisabatas ito. Sa kanya House Bill 634, itatak na ang mandatory disclosure at malinaw na proseso ng pagkuha ng impormasyon mula sa pamahalaan. Maliban na lamang mga impormasyon na may kinalaman sa national security, diplomacy, law enforcement, privacy at trade secrets kung mayroon sapat na paliwanag. Sabi pa niya na iregalo na sa bayan ang FOI ngayong pagdiriwang ng International Anti-Corruption Day. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News Nationwide. 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay
on track. Radyo Pilipinas on Fiber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Fiber and hop into our community. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Ito ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Balik tayo sa ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Panibagong low pressure area o LPA ang binabantayan ngayon ng pag-asa sa loob ng bansa. Muling namataan ang LPA sa bahagi ng Puerto Princesa City sa Palawan. Ayon sa pag-asa, may medium potential na mag-develop ang LPA bilang tropical depression. Samantala, nag-dissipate o nalusaw na ang LPA, ang dating tinawag na Tropical Depression Wilma. Halos 7 milyong piso na ang naipabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng bagyong Wilma at Shearline. Ito'y batay sa kanilang datos mula pa nitong Lunes alas 6 ng gabi. Ay kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, posibleng tumaas pa ang bilang ng mga ipapamahaging tulong, lalo't patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga apektadong lugar. Umaabot na po sa halos 7 million pesos, that's as of 6 p.m. last night. At inaasahan natin na madagdagan yung figures na yan sapagkat some reports are still coming in. Tayo po ay namahagi ng mga food packs and ready-to-eat food boxes, especially in the Bicol region, NIR, Region 7 at sa Region 8. Patuloy pa rin po tayo nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan nang sa gayon yung kanila pong mga request ay agaran po natin na matugunan. Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nananatiling malaki ang bilang ng mga pamilyang nananatili sa evacuation centers kasunod ng pananalasa ng bagyong Wilma at ng Shearline. Batay sa pinakahuling tala ng DSWD, aabot pa sa higit 4,600 na pamilya o katumbas ng 14,876 na individual ang pansamantalang nanunuluyan sa higit 210 na evacuation centers. As of December 8, umakyat na sa higit 138,000 na pamilya o 474,000 na individual ang naapektuhan ng mga pag-ulan. Tuloy-tuloy naman ang pagpapabot ng tulong ng DSWD sa mga naapektuhan ng kalamidad. Katunayan, sumampa na sa 6.9 million pesos ang halaga ng tulong na naipaabot ng kagawaran sa mga tinamaang residente. Pangunahin din dito ang family food packs na ipinamamahagi sa mga nasalanta, lalo na sa mga inilikas na pamilya. Aabot na rin sa higit sa 2 milyong food packs ang naipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mas pagbubutihin pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang livelihood programs para sa persons with disabilities o PWDs. Makarang lumabas ang resulta ng Pulse Asia Survey. Batay sa pinakahuling survey results, lumalabas na epektibo ang Sustainable Livelihood Program o SLP ng kagawaran para tulungan ang may kapansanan. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na magisilbing inspirasyon ito para pagbutihin pa ang kanilang serbisyo sa vulnerable sector. This will continue to motivate us to fuel our drive to address the concerns of the poor, the vulnerable, and the marginalized. Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Radyo Pilipinas News Nationwide. Pagpabor ng maraming Pilipino sa 4PEC ginalugod ng Department of Social Welfare and Development. Balita nga ni Mary Ann Castasa. Radyo Pilipinas Report. Welcome sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mataas na suporta ng publiko sa katawid ng Ria Pilipina Program o 4Ps na lumabas sa pinakabagong ulat ng Bias Survey ng Pulse Asia. Sa naturang survey lumalabas na 85% ng mga respondent ang naniniwalang dapat ipagpatuloy ng pamahalaan ang naturang programa laban sa kahirapan. Ayon kay DSWD spokesman sa ating Eric Dumlao, lubos na ikinatutuwa ng kagawaran ang resulta ng survey dahil indikasyon ito na ramdam ng mga pamilya ang benepisyo ng programa lalo na sa edukasyon at kalusugan ng kanilang mga anak. Sa lahat ng reyon ay mataas ang suportang natanggap ng 4Ps. Habang sa usapin naman ng socio-economic classes, pumapalo sa 93% ang suporta mula sa Class C na pangunahing benepisyaryo ng programa. Ay kay Ating Dumlao ang resulta ng survey at
at kailang pinagtitibay na implementasyon sa 4Ps alisunod sa direktiba ni Paolo Fernando Marcos Jr. na tiyaking nananatiling epektibo, makabuluhan at tunay na nakakatulong ang programa sa mga mahihirap na Pilipino. Nasa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Melasca sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Atas ng Korte Suprema na ibalik ang 60 bilyong piso sa PhilHealth. Malinaw na panawagan para sa agarang reforma sa Universal Healthcare ayon sa isang party list group. May ulat si Melanie Batos Reyes. Ituturing ng isang party list group na makasaysayang hakbang ang desisyon ng Korte Suprema na iutos sa pagbabalik ng 60 billion pesos sa pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, isang hudyat ito para sa kagyat na pagpapatupad ng tunay na universal health care para sa lahat ng Pilipino. Sinabi ni PUCP Party List Representative at House Deputy Speaker Raymond Ilocos Mendoza, pinagtibay ng Korte Suprema na may buong karapatan ang mga manggagawa na humiling ng tapat, mahusay at makabuluhang paggamit ng kanilang pinaghirapang kontribusyon. Lalo na ngayon anya na itinuturing ng financial tragedy ang pagkakasakit. Nagpaalala din ang mambabatas sa Department of Finance at Department of Health na ilaan sa pagpapalakas ng mga ospital, pagpapalawak ng coverage, pagpapababa ng gastos ang sobra-sobra at nakatiwangwang na pondong kontribusyon ng mga manggagawa. Nanawagan din ang lawmakers sa pagtatalaga ng isang lehitimong kinatawan ng sektor ng paggawa sa PhilHealth Board upang matiyak na ang pondo ng mga manggagawa ay nagagamit ng wasto. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Batos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kumalat na disinformation kaugnay ng umento sa base pay ng military at uniformed personnel o MUP, sinundina ng AFP si J. Mark Tagala para sa detalye. Yang kumpilangan supporters of the Philippines o AFP dapat ipapatuloy at tuloy maigi ang mga impormasyong nakikita lalo na sa social media. Kasi parang kumarat sa mga hakikat ang ibang institusyon. Kaya sa Pilipinas ni Pagulong Nagdadama Junior na naasas na base pay ang mga military at uniform personnel. Sa kapataan sa kaso inagal ngayong araw, sinabi ni Colonel Francis Panitia, kaya na nagdagpapasarap kay Pangulong Marcos ang naapuran na desisyon na magpapataas sa moral at dedikasyon ng mga sundalo at mga nasa uniformadong halay. Kaya man, diginit ng AFP na hindi ito suhol o hindi ito isang reward. Pagkus ay ito'y pagkilala ng pamahalaan sa naging pagsisikap at sakripisyo na nasa uniformadong halay para gampanan ang kanilang tungkulin para sa bayan. Iinit din ng AFP na magpapatuloy sila sa anumang sa pagtupad sa kanilang mandato, maging sila man ay mabigyan ng mga ganitong klase ng pribileyo o wala. Hindi lang kay Pangulo Marcos sila nagpapasalamat, kundi maging sa mga nakalipas na Pangulo ng Bansa na nagbigay ng importansya at pagpapahalaga sa mga nasa uniformadong halay. Nakatuloy lamang ang pansin ng AFP sa pagtupad sa kanilang mandato na protektahan at tiyakin ang seguridad ng buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, David Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nationwide. Sa iba pang balita, 25 matataas na kalibre ng loose firearms voluntarang itinuto sa PNP DELR sa ulan. Dean, go ahead. Tungkol sa Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEC ang 25 matataas na kalibre ng loose firearms sa isinagawang ceremonial turnover sa Camp Crame ngayong umaga. Ito ay voluntaryong isinuko ni IMEC Advisory Group Chairperson Des Martinez bilang suporta sa kampanya ng PNP laban sa loose firearms. Pinangunahan ang seremonya ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Hernandez Jr. kung saan sinabi niya na patuloy na pinahigting ang operasyon ng pulisya kontra loose firearms, lalo't libo-libo pang baril ang hindi pa nare-renew ang mga lisensya. Kabilang sa mga isinukong armas at bala ang M14 rifle, Colt M4 rifle, itong
ay mapapasailalim sa red list. Dadaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng PNP Forensic Group kabilang ang ballistic testing at recording upang matukoy kung may mga armas ang ginamit sa krimen na naganap sa nakalipas na mga taon. Tiyak naman ng PNP na ang pagsuko ng matataas sa kalibre ng nuclear arms ay malaking ambag sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan sa ating mga komunidad. Mula sa Calvo Grande para sa Bagong Pilipinas, sa yan may Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Personal na bibisitahin ni National Irrigation Administration o NIA Administrator Engineer Eddie Guillen sa Biyernes ang Low Small Reservoir Irrigation Project na pinuna ni Senador Rafi Tulfo. Magugulitan kinamo ni Senador Tulfo si Guillen na magbidigo sa pwesto kapag napatunayang direktibo ang proyekto sa kabila ng 50 million pesos na halaga ng pagsasaayos nito. Iitang senador, puro pagkatapa lang at pagpipintura ang ginawa sa dam na nasira noong 2023 dahil sa bagyong Karding. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni Guillen na inaasahan niyang makakasama si Tulfo sa gagawing inspeksyon para personal na makita na inayos ang naturang dam. Friday, pupuntahan natin yung dam. At yes, nagpadala ulit kami ng sulat sa kanya. Sa iba pang mga senador, para makita nila yung talagang natin itong tinatawag na dam. Although, hindi po ako ang nagpagawa noon. So, pumasok ako sa NIA at December of 2021. So, kaabutan ko na po yan. Para bilang leader ng NIA, tinignan naman natin kung anong problema. At pinapagod po sa ating senador na yun ay tinagawa ko natin. Sana po pumunta siya sa Friday para makita niya na talagang maayos na pagkakagawa ng dam. Ang pahayag ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen. Radyo Pilipinas News Nationwide. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pinaka-importanteng dapat gawin ng isang politiko at opisyal ng pamahalaan ay ang maglingkod. Ito naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa inilabas na teaser ng BBM Podcast. Sa harap mismo ng mga estudyante, sinabi ng Pangulo na ang paglilingkod ang dapat numero unong katangiang dapat taglayin ng lahat ng papasok sa politika. Aminado ang Pangulo na isang uri ng thankless job ang serbisyo publiko at dapat laging inuuna ang kapakanan ng taong bayan. At oras na maisilbi ang paglilingkod, susunod na rito ang positibong pagbabago. So it's worth it. You know, when you see something change for the good, that you made it happen, it changes your world. There's nothing better than to help somebody outside of yourself, outside your family, your community, your country. May nagawa ka, nagbago yung buhay ng tao. Can you imagine, binago mo yung buhay ng tao? What a privilege to be able to do that. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas News Nationwide. Otomatikong suspensyon ng excise tax sa produktong petrolyo pinapanukala sa Senado. Naritong ulat ni Nifa Asuncion. Radyo Pilipinas Report. Isinusulong ni Senador Lito Lapid ang panukalang magpapataw ng otomatikong suspensyon ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Layunin ng Senate Bill 1522 na inihain ng Senador na amyendahan ang National Internal Revenue Code. Sa ilalim ng panukala, magiging automatic ang suspensyon ng excise tax sa regular gasoline, unleaded, premium gasoline at diesel sa panahon ng sobrang pagtaas ng presyo ng mga ito at may kakapusan ng supply. Layon rin itong mawasan ang epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo sa mga consumer at mga industriya. Ibaba ang inflationary pressure, suportahan ng economic stability at makaagapay ang mobilisya ng gobyerno sa pabago-bagong kondisyon ng merkado. Naniniwala sila dito sa pamamagitan ng flexible mechanism sa tax suspension ay mapabalanse ang kita ng pamahalaan at napakanan ng mga mamamayan. Sa kasalukuyang batas, maaari lang suspindihin ang excise tax kapag umabot sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude, pero nag-expire na ang probisyong ito sa batas noong 2020. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nifa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News Nationwide. DPWH Secretary Vince Dizon at DOTR Secretary Giovanni Lopez. Personal na tinuri ang pedestrian infrastructure sa EDSA southbound. Mula PTV, may ulat si Bernard Ferrer. Gawin na natin ang pedestrian and commuter-friendly ang EDSA. Itong mahigpit na utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng DPWH, DOTR at MMDA. Kaugnay nito
magbukas once coalition ang pag-inspeksyon sa EDSA southbound mula EDSA Ayala hanggang EDSA Ross Boulevard. Umabot sa halos 5 kilometro o katumbas ng halos 2 oras ang nilakad ng 2 kalihim upang suriin ang kasulukuyang kondisyon ng pedestrian pathways, sidewalks, loading at unloading areas, at iba pang pasilidad para sa active transport. Personal nilang nasaksihan ang mga pagsubok na kinakaharap ng mga pedestrian at commuter, lalo na ng persons with disabilities. Kung araw-araw mong binabaybay yung EDSA o yung mga parts ng EDSA, nakaka-stress ka rin akong commuter ka, di ba? Ang pakiramdam ko po, isa akong mandirigma. Napakahirap po, napakadelikado po ng ating mga sidewalk. At tama po, may nakita kami ni Secretary Vince, may mga infrastruktura na nakalagay na hindi namin alam kung anong layunin. Agad naman nilang tiniyak ang pagresolba sa mga natutos ng problema. Pagsapit ng Enero 2026, nakatakdang simulan ang pagsaayos sa ilang bahagi ng EDSA. Kasama rito ang pagpapalawak ng mga sidewalk upang mas maayos at mas ligtas na madaanan ng publiko. Ang problema sa EDSA, car-centric yung approach eh. Yun ang sinabi na rin ni Secretary Banoy. No? Ngayon, gagawin nating pareho. No, pati yung pedestrian, kailangan bigyan natin ng importansya. Kasi nakalimutan tayo kasi Tiniyak ng DPWH at DOTR na mananatili silang bukas sa mga solusyon ng publiko. Lalo't sila ang pinaka-prioridad at bahagi rin ito ng paghahanda ng bansa sa hosting ng ASEAN 2026. Para sa Integrated State Media, Bernard Perez ng PTV. Radyo Pilipinas Sports. Sa ating balitang sports, 33rd Southeast Asian Games opisyal na magbubukas ngayong araw sa Thailand. Team Pilipinas makaitapatan o higitan ang naging output nito sa nakalipas na SEA Games. Si Dennis Ilanga ng Sports Radio 918 para sa detalye. Sa opisyal na pagbubukas ng 33rd Southeast Asian Games sa Thailand ngayong araw, umaasa ang Philippine Olympic Committee na mapapantayan ng bansa ang naging performance nito sa nagdaang edisyon ng palaro. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi pupuntiryahin ng Team Pilipinas na higitan ang panglimang pwesto sa Cambodia noong 2023. Taglay ang 58 golds, 86 silvers at 116 bronze medals. Inaasahan na bubuhati ng mga prominenteng pangalan tulad ng mga Olympians na sina Heidelin Diaz Naranjo, EJ Obiena, Yumir Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas, gayon din ang Gilas Pilipinas at Alas Pilipinas men's teams. Ang kampanya ng mga Pilipinong atleta nasasabak sa 50 sports. Sa kabuuan, papalo sa 1,600 na katao ang bumubuo sa national team kasama ang mga coaches at officials. Ito na ang pinakamalaking delegasyon ng Team Pilipinas sa kasaysayan ng SEA Games. Iwawagayway ni na tennis sensation Alex Ayala at men's volleyball star Brian Bagunas ang watawat ng bansa sa parada sa opening ceremony sa Rahamangala National Stadium sa Bangkok mamayang alas 7 ng gabi oras dito sa Maynila. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 11:39. Abangan po ang mga balita mula sa ating mga provincial station sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Mahirap lang ako na 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o pimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at patanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.
Radyo Pilipina. Tunay na gusto ay tayo. Ang inaabangan ang Pasko ay pagmamahala. Ikaw ang pangatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. May papanaita tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Yan ang tunay na tila ng Pasko. Dadating mga sukat natin, kahit iba-iba, paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo. Pareho lang naman, maganda ang hangarin. Tunay na Pasko ay tayo. Jojo Palina, meron kami ng konting interaction, interpretation sa law interaction, sa reform na may pinupush na komisyon si Senate President Tito Soto na sinasabing magiging duplicate, redundant dun sa functions and authority ng ICI, yung infrastructure ICI, Independent Commission on Infrastructure. Yung nag-iimbestiga, yung sabi ni Jojo, itong latest na proposed commission ni Senate President ay bibigyan na ng pangil nga ba? Bibigyan daw po ng pangil para magkaroon ng prosecutorial powers. Ibig sabihin, kaya na mag-file kasi recommendatory lamang yung ICI. Ang sabi. Ang latest sa ICI, speaking of ICI, Gusto daddy namin. ICI did not recommend any criminal complaint against former Senate President Chis Escudero, former Senators Grace Poe and Nancy Binay, and Senator Mark Villar, after determining that the evidence presented during its inquiry into flood control projects was not strong enough at this stage to support prosecution. The cases of the four lawmakers were instead forwarded for further investigative review. So, for now, absuelto. Ibig sabihin, walang pinupursong criminal case complaint ang ICI laban kay former Senate President Chis or former Senators Grace Poe and Nancy Binay and Senator Mark Villar. Ang isa lang na former senator yata. Mayroong nababanggit. The commission concluded its hearings by separating officials. Paglaro ng bingo flag. So na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna po sa sobrang traffic. Baho. Paalam po.